Sir, sa tingin mo, ginagawa lahat yan ni BP Sara para mapatalsik si PBBM? At siyempre, gagawin niya talaga yan para mapatalsik, para siyang uupo. Ano yan, mindset lang yan eh. Kaya nga, kung ano-ano na lang ang paninira pinaggagawa nila para makaupo na sila, para matanggal yung presidente. Pero sa tingin mo, sir, magiging successful ang paninira nila sa mga Marcoses? Ay, palagay ko, successful lang sa mga mangmang. Kasi yung mga paninira nila, hindi naman tama yun eh. Magiging successful lang yung paninira ni Sara sa mga mangmang. Eh wala kang alam, mangmang nga eh. Siyempre maniniwala talaga eh. Mangmang nga yung tao eh. Maniniwala talaga. Sir, yung tandem daw ni BP Sara at ni Robin Padilla sa 2028. Ay nako, parang kinilabutan ako dyan ah. Parang tumas ang balahibo ko dyan ah. Puta nga ng bang klaseng tandem yan. Pwede pa sa pelikula, magtandem silang dalawa, marami pang manonood. Pero pagdating sa politika, wala, sablay. Sir, so anong masasabi mo sa naging statement ni BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos na amoy alak daw ang presidente ng umaga mga 10:30 AM? Eh, doon pa lang sa oras eh, ang layo na ng gap eh. 10:30 na naamoy alak siya. Tapos, magpunta ng Malacanang ng 2:30 na at saka lang pa lang siya magre-resign. Paano nangyari yun? Napakalayo naman ng oras. Doon pa lang, sablay na yun. Puro ano na yun, puro fake news na yun. Ganon, na balita. 10:30, tapos nagpunta ng Malacanang 2:30. Malayo, masyadong malayo ang gap. So sa tingin mo, sir, taktika ni BP Sara ulit yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Eh, siyempre, para ano yan, kasi nako-corner na siya eh. Gagawa na ng ano yan eh, ng para fake news eh. Eh yung mga iba naman, naniniwala sila sa fake news. Eh siyempre, bago ka maniwala, alamin mo muna kung paano pinapaniwalaan mo, kung tama o hindi. Hindi ka basta-basta maniniwala kung anong sinabi, maniniwala ka na kaagad. Pwede yun. Yung mga kontra-administrasyon, sir, puro sila pakalat na. Yung news na yan, na yun nga, syempre nililink na naman nila na si PBBM daw naglalasing. At the same time, of course, hindi nawawala yung sinasabi nilang adik. Hindi, dapat siya, yung si BP, dapat kung mga amoy siya, dapat unahin niya yung sarili niya na amuyin muna bago siya amoy ng ibang tao. Diba? Sir, anong masasabi mo sa mga laging out of the country ni BP Sara? Naku, sa palagay ko, yan ang unang yan pa lang ang nagawa ni Sara eh. Sa loob ng nanunungkulan ng within 3 years na nanunungkulan. Palagay ko, yan pa lang ang nagawa niya. Sa pagkaupo niya, yung travel dyan, dito, doon, travel doon. Tapos sasabihin yung mga ibang nagsasabi, ay puro kayo Sara, nakikita mo yung travel ni Sara, samantalang yung presidente, hindi mo nakikita yung travel ni presidente. Eh iba naman yung travel ni presidente saka kay Sara, ang layo. Eh ikaw ba presidente, kung tinawag ka na magkakaroon ng meeting sa ibang bansa, hindi ka pupunta, eh ikaw ang presidente. Eh si Sara hindi pwede, si Sara pwede pa dahil puro travel, wala namang ginagawa. Puro paninira lang din ginagawa sa rally doon sa ibang bansa. Sir, yung sa pahayag naman ni Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos na kasalanan daw ni BBM yung mga palpak na flood control projects. Paano yung magiging kasalanan yun? Isa na nga naghahalongkat dyan eh. Paano niya magiging kasalanan? Ikaw, halimbawa, nagpatayo ka ng bahay, pinatayo mo doon sa kontraktor. Nagpatayo ka halimbawa ng bahay sa kontraktor. Ang sisisihin mo ba yung nagpatayo? Siyempre, ang sisisihin mo dyan, yung corrupt dyan sa ganyan-ganyan, about sa flood control na yan, yung naging kontraktor. Yun ang sisisihin dapat. Bag may sisisi sa presidente yung sa flood control na yan. Saka nung una, yan ba si Roque, napansin niya ba yung flood control ni Digong dati? Hindi naman na napansin niya na. Eh, ba't ngayon yung sisilipin niya ngayon yung kay problema ng flood control kay Mac BBM. Sir, ito yung naging pahayag ni Harry Roque. Ayan. Wait lang.
na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. No, Kahilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pala ang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Ano umalis sa pwesto? Ano na mangyayari sa isang trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang iyang mga politikong yan at kasagbuatan ng mga taga-DPWH? Diba? Dapat ikaw na lang umuwi para malaman din yung pinaggagawa mo dito. Hindi yung simulat sa presidente yan. Ayaw nga sarili mo nga hanggang ngayon hindi mo pa tatanggal yung sarili mo eh. Dapat unahin mo muna yung sarili mo pagtanggol mo. Dapat umuwi ka na pinaggagawa mo dyan. Kaya para ma-clear mo yung tungkol dyan sa sa Pogo. Linisin mo na dapat din yung sarili mo. Yan muna dapat silipin mo yung pinagagawan mo dyan sa Pogo. Hindi yung sisilipin mo yung iba. Dapat sarili mo muna ang unang isipin mo. Para hindi yung puro ganyan paninira pinagagawa. Yung pinagdarasal niya si dating Pangulong Duterte na makalabas na daw ng ICC kasi sinasabi nila na malapit na daw makalabas ng ICC si Duterte. Anong malapit na makalabas? Baka malapit na kamo mailagay sa garapon para makauwi na siya. Paano malapit na makalabas? Malapit ng malapit na paparating doon sa ICC yung mga sanga. Kasi si amo mong Digong nandun na yung puno. Kailangan pag nagkaroon ng trial yan, hindi puno lang ang nandun. Dapat nandun din yung mga sanga para mabubuhay yung baga sa puno. Para mabubuhay, kailangan nandun din yung mga sanga. Paano kaya si De La Rosa, sir? Ay, palagay ko, baka lang yan, tiyempuan lang yan. Tiyempuan lang yan. Saka ang daming kaso, hindi na makakauwi yan. Ang daming kaso, titibay ng mga testigo. Las Cañas, sa Camutabato. Ano na lang ang magiging message mo, sir, kay BP Sara sa mga pagiging source niya ng fake news tungkol kay PBBM? Yan ang dapat magandang tarong. Dapat, huwag na siyang manilip ng manilip. Ang pinakamagandang gawin niya, tumulong na lang siya para magandang takbo ng bansa. Dito sa Pilipinas. Parang wala siyang ginagawa kung hindi travel, batikos, tas travel ulit, batikos. Parang sa loob lang ng bahay. Dapat kung yung isa kayong bahay, kailangan magtulungan na kayo para maganda ang takbo doon sa loob ng bahay. Paano kung isa kayong bahay tapos may isang kontrabida? Paano tatakbo na maganda sa loob ng bahay? Hindi may kontrabida Dapat magtulungan na lang para maggaganda ang takbo dito sa Pilipinas. Oo, sir. Sir, sa tingin mo, ginagawa lahat yan ni BP Sara para mapatalsik si PBBM? Siyempre. Gagawin niya talaga yan para mapatalsik, para matik na yan, para siyang uupo. Mindset lang yan Kaya nga, kung ano-ano na lang ang paninira pinaggagawa nila para makaupo na sila para matanggal yung presidente. Pero sa tingin mo, sir, magiging successful ang paninira nila sa mga Marcoses? Ay, palagay ko, successful lang sa mga mangmang. Kasi yung mga paninira nila, hindi naman tama yun Magiging successful lang yung paninira ni Sara sa mga mangmang. Ay, wala nang alam, mangmang nga Siyempre, maniniwala talaga mangmang nga yung tao maniniwala talaga na successful yung paninira ni Sara sa administrasyon. Ano lang naman, isip-isip lang kasi. Kung wala kang isip, talagang magiging successful siya. Anong message mo naman sa mga DDS, sir, na mga DDLs? DDLs. Naku, manahimik na lang sila. Manood kayo sa tama para hindi kayo puro mali. Paano? Pinapanood lang ng mga DDS puro mali. Paano magiging tama si mga DDS na yan? Puro mali ang pinapanood nila. Wala na. Sablay. Sir, yung tandem daw ni BP Sara at ni Robin Padilla sa 2028. Ay, naku. Parang kinilabutan ako dyan, Parang tumas ang balahibo ko dyan, Puta ka ng bang klaseng tandem yan. Pwede pa sa pelikula, mag-tandem silang dalawa, marami pang manonood. Pero pagdating sa politika, wala. Sablay. Pag sa pelikula sila mag-tandem dalawa, pwede pa. Baka
pila-pila pa sa sinehan yan. Pero pagdating sa politician, magtandem yung dalawa. Ano ba yan? Ano ba yun si Robin? Hindi pa nga dapat magiging senador yan eh. Wala naman alam yan eh. Puro kain. Pagdating sa hearing, kain. Ganon-ganon lang ng bigote, ganyan-ganyan. Kain, ano ba ito? Ano ba yan? Ang laki-laki ng sweldo. Tapos natin yan, mga binabayad natin yan. Tapos hindi marunong magtrabaho. Dapat yan, ang iuupo, yung marunong magtrabaho. Hindi yung iuupo mo, yung marunong ng puro paninira na lang. Napaka-obvious kasi nila eh. Hanggang ngayon, bakit? Hanggang ngayon ba may patunay na sila sa paninira? Kung talagang totoo yan. O yung Polvoron video. O, nagkaroon pa ng hearing sa Senado yan. Ang committee dyan, si Batorni, si Bato. Saka si, ano ba, PDEA director, si Morales ba yun? O, napatunayan ba nila na tungkol yun sa, ano na yan? Polvoron na yan. Wala naman. Yung fake news nila kay FL na nakulong sa US si FL. First lady. Ay yung sumabit siya dun sa pagtik ng cocaine. Hindi totoo yun. Kung talagang sabit siya dun nung nahuli nila yung nagtek ng cocaine na yun doon sa kwarto, on the spot, huli na rin dapat si FL doon. Kung kasama siya. Hindi ba huhuliin ng rin si FL sana kung nandun din siya? Sabit siya doon dapat. Nahuli na din dapat si FL doon ng FBI. Hindi nga sa kasama paano mahuhuli? Okay, sir. So ayan, bago tayo magtapos, sir, anong gusto mong i-shout out or sabihin sa mga kababayan natin? Shout out sa mga nandiyan sa taga Montalban. Yung mga tumadatsi ko dyan. Sila paring Mike, sila Anto, sila Roger, sila Mangkards, sila Pacquiao, yan, mga tropa dyan. Ayan. Okay. Shout out. Alright, thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am.